Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po sa ating episode ay ipapatakita ko sa inyo kung paano ang tamang paghuli at paghawak ng manok na pumapalo sa tao, yung nanunuka, yung mga manok na nanunuka ng tao. So, yung lumalaban sa tao, kailangan medyo maingat tayo sa kanila. Ganito po ang tamang paghawak mga kasabong sa mga manok na nanunuka. Tara, samahan niyo po ako. Ang gold na ito mga kasabong, ang gold na ito mga kasabong ay medyo may pagkasalbahe po ito. Namamalo po ito ng tao. So ang tamang paraan sa paghawak ng manok na namamalo ay ganito. So wag nyo silang bibiglain mga kasabong, dahil ang manok na namamalo sa tao, pag binibigla nyo ay mas lalo po silang tumatapang at mas lalo silang lumalaban sa tao. Ganito po, mag-ingat kayo. Ganito lang po, uupo kayo mga kasabong, ganito, hawakan nyo ang tali, tapos dahan-dahan ganito paghawak dito sa ilalim. Dito kayo sa ilalim dapat maghawak ganito. Tapos pag nahawakan nyo na ang manok, huwag nyong bibiglain ang manok, huwag nyong bibiglain. Hintayin nyo munang kumalma ang manok, medyo kalma na, tapos saka mo hawakan ng kunti, tapos kikilitiin mo dito sa kanilang may tainga ang manok. Pag na kiniliti mo dito, medyo nasasarapan sila, kaya kumakalma sila at unti-unti na silang kakalma at magiging kampante sa tao. May iba talagang manok na sobra ang pagkasalbahe, na kahit kilitiin mo dito ay talagang nanunuka pa rin at mahirap paamuhin. So pag nakalma na, pwede mo na siyang hawakan ganito, hawakan mo na. So dito medyo i-massage mo na. Tingnan nyo mga kasabong, hindi na gaanong nanunuka, pero ito nanunuka talaga ito ng tao. Maraming beses na pa ako nitong tinuka at namamalo ito. So ganyan ang tamang paghawak mga kasabong ng manok. Huwag nyong higpitan ang paghawak ng manok, dahil ang manok pag nasasakal ay lalong nagiging salbahe po ang manok natin. So ganito lang, hawakan nyo, tapos kung medyo maamo na sila, dahan-dahan yung ibababa sila sa lupa na para maging kampante sila sa tao at masanay sila tao. Ilalagay nyo ng ganito, tapos dapat kayo magpalayo na sa manok. So ganyan po ang tamang paghawak ng manok. At mga kasabong, alaala nyo, kahit sa mga manok na hindi pumapalo sa tao, kagaya nito, hindi naman ito pumapalo sa tao, ang tamang talaga pag huli ng manok ay dapat huwag niyong hulihin sa buntot. Yun kasi ang karamihan sa mga baguhan, yung lalong may mga bumibisita sa mga manok na nakikita ko, basta-basta na lang hinuhuli ang manok sa buntot. Huwag niyo pong gawin yun mga kasabong. Kahit ang manok salbahe man o hindi, ang tamang paghuli ng manok ay talagang ganito talaga, para ang manok ay maging kampante sa atin at masanay. Gaya nito, ito hindi naman ito namamalo sa tao. So para ang manok masanay, ganito talaga ang paghuli ng manok. May mga manok talaga na pag sila ay nagmolt na, yung bago ang balahibo nila, masakit ang katawan, ayaw nila pahawak. So doon ang iba doon natututong manuka ng tao dahil nasasaktan sila. So pag ang manok nasasaktan ay nagiging mindset na nila na parang kalaban nila ang tao, kaya pinapalo nila. Pero pag ang manok nasanay na sa tao, na palagi siyang hinahawakan, hindi na talaga yun papalo. At lalong lalo na dapat tayong maging maingat sa
pag hawak ng ating mga manok sa may buntot, lalong-lalo na kung bago itong nagmolt, yung hindi pa gaanong nagmature ang kanilang buntot dahil mapuputol pag hinawakan natin sa buntot. Doon sa Bohol, may rondong isang kilalang magmamanok, lumalaban sa mga big time at nakakarating din sa Maynila. Sikat sila dito rin sa Cebu. Pupunta sila. Hindi ko lang babanggitin ang pangalan kung sino dahil wala namang pahintulot na banggitin ang pangalan. Pero ito lang ay narinig ko sa kanyang mga tauhan noon na nagtatrabaho sa kanya na hindi talaga sila pwedeng humuli ng manok na sa buntot dahil doon sa nagmamanok na yun na taga Bohol, pag may nabunot na buntot ng manok at ikaw ang may sala, pagbabayarin ka ng 500 pesos bawat buntot. So pag dalawang buntot ng manok ang naputol, so bali 1,000 po ang mababawa sa inyong salary. So kaya ang mga tao doon careful. Hindi ko po maaring sabihin kung sino ang tao nyo dahil wala mga pahintulot, pero yan po ang sabi ng kanya mga tauhan noon na nakasalamuha ko dahil one time po yung una kong farm na rinirintahan ko lang, nagririnta ako doon, nag-house po sila doon, mga tao niya. Yan ang kwento nila sa akin na si boss namin ay ganito talaga, hindi ka pwede humawak sa buntot dahil pagbabayarin ka ng 500 bawat buntot. So kaya dapat maingat po sa paghawak sa buntot ng manok. Yan po ang tamang paghawak mga kasabong. Sa paghawak ng manok, nakikita ko ang iba maghawak ganito. Huwag nyong hawakan ang manok nyo na hindi komportable ang manok sa ganitong hawak mga kasabong. Ang manok dapat kampante sila sa tao. Dalawang kamay, ganito. Dalawang kamay mo yung relax ang manok ninyo. Maghawak ganito. So, para ang manok kampante sa inyo. Tapos kung maglalagay kayo ng manok, so lalo na kung medyo may pagkasalbahe, huwag nyo pong ilalagay sa lupa ng nakaharap sa inyo. Dapat i-release nyo ang manok na paganyan mga kasabong. Yan po ang tamang paghawak ng manok na mas pasalbahe man o hindi, dapat ganyan ang ugaliin natin sa paghawak ng manok. At paalaala sa ating mga kasabong, kung may manok tayong salbahe at namamalo sa tao, huwag po natin silang sanayin na pumapalo sa atin. Kasi may mga nakikita ko dito, may isa ako dito baguhan na nagtatrabaho para sa akin na hindi sanay sa pagmamanok. Kahit alam niya ang manok ay namamalo, ang manok hindi siya umiiwas, dadaan siya sa manok, siya ang naglalagay ng mga tubig sa manok, magpapainom. Kahit alam niya ang manok na mamalo, dadaan at dadaan niya sa manok. Pag alam mo ang manok na pumapalo ng tao, huwag ka nang dumaan doon. Iwasan mo na. Dahil ang ginagawa niya, pagpalo, sinasangga niya po ng yung lagadira, yung water sprinkler na ginagamit namin dito ginagamit sa lalagyan ng tubig, yung malaking mga water sprinkler. Sinasangga niya yun. Tapos ang ating manok, masasanay na pumapalo at dahil nasasaktan, lalo po silang tumatapang sa tao. So dapat pag ang manok nyo alam yung pumapalo na, iwasan nyo na. Huwag nyo na silang sanayin na pumalo pa ng pumalo. Dahil pag sila'y pumalo ng pumalo at nasaktan sila, ay lalo pa silang magiging matapang sa tao. Sometimes so, mga kasabong, yung pagiging man-fighter ng manok ay hindi naman nature nila yun. Minsan sa tagapag-alaga din, na ang ating tagapag-alaga ay hindi marunong sa manok. Kaya ang iba nagiging salbahe. Gaya ng ibang mga manok ko dito, kasi mga 3 months to 4 months pa siguro ang manok dito na ilagay. Galing to doon sa pito sa unang pinaglalagyan namin doon. Ang mga manok na iba dito, hindi naman sila pumapalo sa mga tao. Pero pagdating dito, dahil mayroon akong bagong tao na hindi talaga marunong sa manok, napansin ko po na bakit marami ng mga manok dito na pumapalo na sa tao, na
halos lahat ng mga manok ko mga kasabong kilala ko po kung sino ang pumapalo. Kagaya nito, pumapalo po yan. Ito mga kasabong. Ito, pumapalo din ito sa tao. Alam ko, kilalaan ko itong manok. Stag pa lang ito, talagang salbahin na ito. Nanunuka po ito mga kasabong. Ito, salbahin talaga to. Kahit kung stag pa ito, kilala ko na, kilala halos. Lahat na aking mga manok mga kasabong, ay kilala ko talaga. Ito, kilala ko ito, ang manok na ito. Kaya hindi ko nga ito naisipan ilaban sa mga stag derby dahil napakasalbahin ito kahit nung bago pa lang siya, mga 7 months, bagong huli pa lang sa, tingnan nyo kasabong, tinuka ng aking damit. Kilala ko talaga ang manok na ito mga kasabong. Halos kahit noon, ang manok ko noon, umabot po ito ng mga 196 noon dahil ang rubber tipi ko dito ay mga 200 ang rubber tipi ko. Umabot po ito sila noon, yung palagi pa ako naglalaban sa mga stag derby. Ngayon kunti na lang sila dahil sa pandemic hindi na ako muna nag-breed at hindi na muna ako sumali sa mga stag derby, kaya maliit na lang ang manok ko dito. Nasa 60 plus na lang ang aking mga manok dito. Noon, ang manok ko noon mga almost 200. Pero kilala ko talaga ang lahat kong manok. Kilala ko sila kung sino ang namamalo, sino ang nanunuka sa mga tao. Ito, pagkahuli pa lang nito, pag ando na sa court at medyo nagsimula ng manlaban sa mga yung naging matso na, sagad ito, palagi itong pumapalo sa tao at nanunuka. Kaya kilala ko ang mga manok ko kung sino ang namamalo at sino ang hindi. Kaya nagulat na lang ako na bakit ang mga manok ko dito sa bagong area, itong farm na to, bakit medyo dumami ang pumapalo sa tao. So yun, naobserbahan ko yung isang tao ko dito na baguhan. Kaya pala ang mga manok ko pumapalo sa tao dahil hindi siya marunong sa manok. Tapos yan po, kahit alam niya ang manok ay pumapalo, tinuturuan niya pa ang manok ng pumalo sa tao dahil sinasangga niya ng water sprinklers. So ang manok pag makapalo, pag sinangga mo yun ng lalagyan ng tubig, siyempre masasaktan yun, lalong tatapang ang manok. Kaya siya pinagsabihan ko na hindi ganyan ang dapat mong gawin sa manok. Pag ang manok, alam mo ang manok ay pumapalo sa tao, matapang sa tao, iwasan mo na, huwag ka nang dadaan doon. So pag ganyan, maglalagay ka tuming, iwasan mong dadaan na alam mong pumapalo na ang manok, dadaan ka pa. So wag ka nang dumaan, umiwas ka doon. Gumawa ka ng paraan ng timpo, na magandang timing na para ang manok ay medyo malayo na ng kunti sa iyo, at bago ka maglagay ng tubig. Sa paglagay rin ng pagkain ng manok, pag ang manok ganyan, bago mo lagyan ang manok dahil namamalo, ang technique po sa paglagay, halimbawa mayroon tayong dalang patuka, tapos kilala ang manok na ito ay pumapalo, huwag mong ilalagay ang pagkain diretso sa lalagyan. Ang style po niyan mga kasabong, ganito, pag ganito ang lalagyan, ganito ang kanyang lalagyan. Kung halimbawa ito ang isa nating may sisidlan tayo dito ng pagkain, andun ang manok na salbahe, meron tayo ditong usually mayroon tayong ginagamit na measurement sa ating manok. So tawag dito sa amin taksanan. So yun ang ginagamit, yung pang measure. Ganyan, nakakuha ka na doon, kukuha ka ng kunting patuka, ihahagis mo sa lupa. Halimbawa ganyan, ihahagis mo lupa, siyempre kakain ang manok doon. Before mo ilalagay dito sa kanyang patukaan sa klipat. Ganyan po ang tama mga kasabong, para ang manok huwag masanay na pumalo sa tao. Yan po ang aking
gustong i-share sa inyo mga kasabong. Sana'y nagustuhan nyo po ang aking na-share sa inyo at sana'y nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman sa ating pagmamanok. So bago po tayo magtapos mga kasabong, ay magpapasalamat po ako sa ating mga subscriber. Laking tuwa ko po. Marami pong nag-subscribe ngayong week. So mga 200 plus ang nag-subscribe sa akin sa linggong ito. At maraming salamat sa inyo. Na-inspired po akong gumawa ng mga marami pang video para i-share sa inyo at makatulong sa inyo ng konti sa inyong pagmamanok. Kayo po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Although may mga konting nang bubuisit sa ating YouTube account na nagko-comment ng mga hindi maganda, yung mga parang nangaasar lang. Hindi ko naman pinapansin yun mga kasabong, dahil wala naman akong mapapala dyan. May nag-comment na ang sarap daw ng mga gold ko, maganda daw, masarap daw ang sabaw, lalo na ang mga white gold ko. Sinasabing walang kwenta ang aking mga manok, pero wala naman akong dapat patunayan sa kanya mga kasabong. Kung sino ka man, hindi naman kita kilala personal, hindi naman kita sinagot doon, dinilit ko na lang dahil ayoko naman makipag-away sa mga taong hindi ko naman kilala ng personal. Wala naman akong mapapala doon, so inignore ko na lang dahil wala naman akong dapat patunayan sa kanya mga kasabong, yung nang-aasar, dahil hindi naman ako ang magpapatunay kung ang mga manok ko ay okay bang ilaban. Ang nagsasabi po na magpapatunay ang mga manok ko mismo, na inilalaban ko sila sa mga derby. Na kaya nga ako nagpamimro ng Central Visayas Breeders Association sa CBBDA at sa Bakbakan, dahil sa pangarap kong subukan ang mga manok kong ilaban sa mga mabibigat na laban. At sa hindi naman sa pagmayabang, hindi naman tayo kawawa sa mga derbing yun na sinasalihan natin. Nakakapag-score naman tayo, natatalo din tayo dahil mga big boys ang nakakalaban natin, nananalo din tayo. So basta may swerte, may kunting swerte, yan lang po. Wala naman akong dapat patunayan sa kanya. Kaya ilan lang naman sila, dalawa lang naman sila ang nagko-comment ng hindi maganda sa akin. Mas marami kayo na na-appreciate ang aking ginagawa, kaya naging inspire po akong gumawa pa ng maraming video. Ito nga pala, shout out nga pala sa mga nag-comment sa aking mga video sa YouTube ko. Ito sa RJ Palermo Senior, shout out sa iyo. Mark Nacaryo, Bano Gisan, Roger Vicente, shout out sa iyo. Nelson Kuntaoy, hindi ko po pronounce kung ano ang pag-pronunciation nito. Nelson Kuntaoy, Richard Larky, Rachel Orsabia, Travel Story TV, Mario Baldumar, Lloyd Braga, Erlindo Singson, Sanico, Abiki Anasito, Orlando Labangco, Alex Calyet, Richard Cartalya, Jomar Silbusa, Jaime Hugo Puentes, MC Anico, Moises Handayan, Billy Muntajos, Christopher Luiga, Benigno Peresores, Orlando Labangco, Ren Cas TV, Rina Rostria, Melchor Morales, Glenn Villanueva. Maraming salamat po sa inyong mga magandang komento at mga pag-inquire nyo sa aking YouTube channel. Malaking bagay po yun. Maraming salamat sa inyong pag-like sa aking mga videos at panonood. Nagbibigay po ito ng inspirasyon sa akin para magpatuloy. Kaya ini-ignore ko po ang mga may konti tayong nang bubuisit sa atin. Kaya para sa akin, mas masaya pa rin ako dahil mas marami kayo na nagustuhan ang aking ginawa kaysa may parang
nangaasar lang siguro, trip lang nila. Hindi ko naman sila kilala. At sa lahat ng mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyo. Tapos gusto ko rin i-shout out ang aking mga kaibigan, kina Junjun Dublan ng British Columbia, Canada. Noel ng Canada rin, ang kumpare ko na pinsan ni Rosco Noel, kay Conrad Lariosa, kaibigan ko nasa Quebec, Canada. Julius Panuncialman, kay Migo Otek Ornopia ng Golden Idol Game Farm, kay Eugene De La Torre ng Tower Game Farm, Dondon Garcia, at sa ating idol na pinagkukunan ko ng aking mga breeding materials ko kung saan sa nagsimula, kay Rosco Noel ng Golden Gladiator Game Farm. Maraming salamat po sa mga nagsuporta sa akin. So, salamat at nagustuhan nyo ang aking ginagawa. Kaya yung mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa aking mga video sa YouTube channel. Mas lalo po akong naging inspired sa paggawa ng mga video at i-share ang aking mga kunting nalalaman sa pagmamanok. Dahil mas marami kayong naniniwala sa akin. Although may nag-comment sa akin na yung nangaasar lang na kahit lang daw 2 dipa lang raw ang aking area, farm na agad. Yan, ayon po ang sinabi niya sa akin, 2 dipa lang. Paano kakasya? Natawa na lang ako doon, hindi naman ako nagalit doon. Natawa sa halip na magalit. Natawa lang ako doon, dinilit ko na lang. Paano naman kakasya ang mga manok ko dito, mga almost 70, nasa 70 pa plus, mga 70 pa ang manok dito. Paano naman ito kakasya sa 2 dipa? At kung titingnan nyo mga kasabong, hanggang doon sa bundok na yon ay pag-aari ko pa yon, hindi ko pa yon na-develop dahil maliit naman lang ang manok ko. Tapos medyo nagmamadali kaming ilagay dito ang manok at medyo kulang tayo sa budget. So ito lang muna ang area na ito ang dinidevelop ko. Sa tuktok ng bundok na yon hanggang doon sa may patag, may kapatagan doon sa bundok na yon. Kaya hanggang doon ay pag-aari pa rin natin yun, mga kasabong. Ito ang patunay na hindi talaga 2 dipa. Kaya nga natawa nga ako, 2 dipa lang raw ang 2 dipa lang daw ang aking area. Paano naman kakasya ang aking mga manok dito sa 2 dipa? At marami pang ang bakante doon. Tingnan nyo, wala pang mga manok dahil kunti na lang ang manok natin, mga kasabong. At hanggang dito na lang po tayo, mga kasabong. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana'y mag-subscribe kayo, i-share nyo at mag-like kayo ng aking mga video. Kung may mga katanungan kayo, willing naman po akong sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayong lahat. Pag ganun.